Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. At thank you for joining me today, lalong-lalo na ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig na nagpapakahirap, nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At para doon sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, at paki-share na rin po para dumami ang ating mga panauhin na nakakarinig ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel, nang sa ganon lumaki ang ating community. At of course, bago tayo magtuloy-tuloy sa topic natin, yung aking EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay. Tuloy-tuloy na tayo sa ating topic for today. Ang aking gustong i-discuss sa inyo ngayon ay itong tungkol dito sa mga tao na talaga namang walang patumangga, talaga namang full support dito sa ating former president na si Digong Duterte, katulad ni Alan Peter Cayetano. Hanggang ngayon, nagngangawa itong si Cayetano tungkol diyan sa tinatawag niyang illegal arrest daw o walang due process. Ang pagkakadala ni Duterte papuntang The Hague diyan sa Netherlands. Well, hindi natin masisisi itong taong to. Ito talaga namang puon niya. Itong si Duterte, na hindi ko talaga maintindihan, abogado naman ito, napakahusay na abogado. Nung una, hanga pa nga ako dito dahil magaling na abogado, magaling na senador, mahusay magsalita. Pero lately, sa mga nakikita ko sa kanya, sa pagiging diehard niya, diyan kay Duterte, nawalan na ako ng respeto dito sa mamang ito. Kasi, while totoo na questionable siguro yung pagkaka-aresto, pagkakadala ni Duterte diyan sa The Hague, maaring talaga namang may diyan, may konting question. At sinasabi niya nga, pinagdidiinan niya dito sa interview niya na yun ang human rights na pinag-uusapan. Yun ang due process na pinag-uusapan dito. Yung sinasabi niyang nawala dito kay Digong Duterte. Alam nyo, kagalang-galang na senador, tama yan sinasabi mo Tama yan. Na sinasabi mo na hindi nabigyan ng due process, hindi nabigyan ng kanyang tamang human rights. Pero, sa totoo lang, meron tayong, sa negosyo, meron tayong tinatawag na business decision. Meron po tayong ganon. Ang ibig sabihin yan, whether right or wrong, pag nag-decide ang board na i-go natin ang negosyo na to, or i-go natin kung ano man ang dapat natin desisyonan. Halimbawa, ang kumpanya ay bibili ng property. Pero may maraming questions doon sa property na bibilhin. Pero nag-decide ang board na bilhin pa rin despite many questions na maaring harapin. Nag-decide sila dahil merong magandang nakikitang resulta diyan sa desisyon na yan. While merong mga question na legalities doon sa kanilang pagbili, hindi pa rin pinabayaan na hindi mabili ng kumpanya at nag-decide sila na bilhin yan. Dahil siguro maganda presyo, dahil maganda location. Pero may mga legalities na
haharapin sila later on. But then again, nag-decide na sila, yun ang tinatawag na business decision. Dito sa nangyari kay Digong Duterte, sa totoo lang, ito ay desisyon ng Malacanang. Desisyon ito ng mga tao na katulong ni PBBM na pinag-isipan yaang desisyon na yan. So in short, this is business decision. Why? Kahit may mga question sila. Mag-question kayo na mag-question dyan. Lahat naman ng mga abogado, iba-iba ang idea, iba-iba ang opinion. Marami na nagbigay ng opinion na tama ang ginawa ng gobyerno, na tama ang ginawa ng pulis. Pero yung mga kakampi ni Duterte, siyempre iba sasabihin. Walang human rights, walang due process, etc. Ngayon, dun nga pumasok yung business decision. Bakit? Bakit nag-decide ng ganyan ang gobyerno? Despite anticipating na magkakaroon na may mga questions on the legality. Kaya ito na nga naglalabasan. Mga kababayan, kung nagpapatay-patay ang gobyerno, kung sila ay nagpatulog-tulog sa pansitan, pinabayaan na dyan si Duterte sa detention room o sa detention area dyan sa Villamor, malaki ang posibilidad na magkaroon ng malaking gulo. Yun po ang business decision. Yun po ang desisyon ng Malacanang. Kaya kahit anong sabihin yung ngaw-ngaw dyan, Cayetano, wala kayong magagawa dahil desisyon ng state yan. Desisyon ng gobyerno yan para maiwasan ang mas malaki pang gulo. At sinasabi ko nga ulit, yung sinasabi mong human rights, yung sinasabi mong legalities, yung sinasabi mong due process, yes, applicable sa lahat ng tao yan. Pero exemption to the rule itong si Duterte. Bakit? Ito kasi yung klase ng tao na gustong-gusto mag-provoke, gustong-gusto i-agitate ang military. Ang mga pulis, ina-agitate niya. Yan, kung nagpa-hele-hele yan, ang desisyon ng Malacanang, kung nagpadala yan sa mga question, sa mga pang-delay ni Duterte, malaki ang potensyal na magkaroon ng gulo. Ganyang klaseng animal yang hinuli, Mr. Alan Peter Cayetano. Hindi yan ordinaryong tao. Kahit na hanggang ngayon, pati si Sara Duterte, bukang bibig nila, anong gagawin ng military? Ano ang gagawin ng military palagi? Bakit tahimik ang military? Lumalabas palagi sa bibig ni Sara Duterte yan. Ano ang gagawin nyo, military? Palaging ganyan ang sinasabi ni Digong at ni Sara Duterte. Kaya yung desisyon na agad-agad maisakay yan, it's a wise decision, it's a good business decision. Dahil pwedeng magkagulo, dahil may mga followers yan, na mga loyal sa kanila, at meron niyang pera na pwedeng ipakalat at makahatak ng mga miyembro na pwedeng makadagdag sa kanilang balak na panggugulo. Yun ang kaibahan nitong si Duterte, Mr. Alan Peter Cayetano. Iba siyang animal. Palagi niyang ina-agitate, palagi niyang sinasandalan na meron siyang mga kakilala sa militar na ready mag-umaksyon against the government. Kaya tama ang desisyon na ilipad ka agad dyan para maiwasan ng gulo. Pag nagkagulo kasi, Alan Peter Cayetano, at least kayo, ang dami niyong pera, mayayaman kayo, hindi kayo masyadong apektado. Kaming mga common tao, yung mga mahihirap na tao, kami ang kawawa pag nagkagulo. Mga common tao, yung mga mahihirap na tao, kami ang kawawa pag nagkagulo. Hindi nyo iniisip yan eh. Kasi ang yayaman nyo.
Baliwala sa inyo yung gulo. Baliwala sa inyo yan. Pero yung mga common tao, yung mga mamamayang Pilipino, kawawa pag nagkagulo. Kaya tama ang desisyon ng Malacanang, isakay agad sa eroplano yan, dalhin sa daig. At hindi na makaporma yung pinagmamalaki ni Digong na kanyang mga kapanadig diyan sa military establishment. Yun po yan. Sana maintindihan nyo, Alan Peter Cayetano. Mag-question kayo hanggang magkamatay-matay kayo, questionin nyo yung legality, questionin nyo yung human rights violation, questionin nyo yung due process of law, pero tama ang ginawa ng Malacanang na dalhin agad sa dahig yan para maiwasan yung pinagmamalaki nila Digong Duterte na mga kakampi nila sa militar. Yun yan. Naintindihan mo na. Ngayon, pag-usapan natin itong Sara Duterte. May interview siya doon sa dahig. Isa rin ito. Hindi ko rin masyadong maintindihan anong klaseng pagkatao meron itong si Sara Duterte. Nakakulong na nga yung tatay niya, nahaharap sa kasong napakalaki. Yung sinasabing mass murders, yung sinasabing crime against humanity. Crime against humanity na hindi rin pangkaraniwang kaso. Napakalaking kaso nito at ang pagkakasala niya hindi lang sa mga Pilipino. Ang pagkakasala niya, nahaharapin niya dito sa dahig, sa ICC, ay pagkakasala niya sa buong sangkatauhan. Wow! Sa buong sangkatauhan! Naintindihan mo ba yan, Sara Duterte? Naintindihan mo ba yan, Cayetano? Ang krimen niyang hinaharap dito ay hindi pangkaraniwan. Hindi kaso laban sa mga Pilipino lang. Kaso ito laban sa buong sangkatauhan sa buong mundo. Crime against humanity. Lahat ng tao sa mundo concerned dito. Crime against humanity. Lahat ng tao sa mundo concerned dito. Kaya nakakapagtaka, itong ikinikilos ni Sara Duterte na parang wala silang remorse. Na hanggang ngayon talagang parang wala lang sa kanila yung mga namatay na yan. Pinagtatawanan niya yung mga abogado ng mga prosecutor dahil sinasabi, ang bobobo daw. Dahil ang inaharap na kaso daw, hindi naman talaga 30,000. Ang sinasabi niya, 43 cases lang. At paano daw naging crime against humanity yan? Maganda naman na sinagot ni Atty. Conti dyan. At hinamon nga siya. Para maintindihan mo yan, humarap ka sa ICC court nang mailang paso ka ni Atty. Conti. Isa nga siya sa itinuturo ni Las Cañas. Isa siya na naging implementor ng ano na yan, EJK. Hindi nga lang natin sure kung mapapasama siya rito sa mga mabibigyan ng warrant of arrest. Pero kasama siya rito. Alam na alam niya itong kaso na to. Alam na alam niya yung katotohanan dito. And yet, parang wala lang sa kanya. Wow. Nagagawa niya pang tumawa, nagagawa niya pang questionin yung legality ng pagkakahuli ng tatay niya. At paano nga daw magyaring mass murders yan? Paano daw magiging crime against humanity yan kung 43 cases lang ang ihaharap diyan sa ICC? Naintindihan mo ba yan, Miss Sara Duterte? Kung yan, lahat ng 30,000, assuming kahit na 15,000 na lang, pilitin makuha lahat yan ng prosecution, yung cases na yan, 15,000. Ilang taong lilitisin yan? Sa tingin mo, ilang taon pa ba itatagal ng tatay mo para matapos yung kaso na yan? Buti na nga, pinaikli-ikli na, 43 cases na lang. Baka sakaling buhay pa siya pag natapos yan.
Kung lilitisin yan, yung 30,000 na pinagmamalaki mo, na sinasabi mong walang ebidensya, na wala namang proof, walang mga pangalan, isipin mo kung gaano katagal lilitisin yan. Kahit na 4 na doble pa yung buhay ng tatay mo, palagay ko hindi niya naaabotang matapos yung kaso na yan. Pambira talaga ito. At makikita mo kay Sara Duterte na para bang walang kaso, para bang wala kaming wala kaming problema sa mga namatay na yan. Parang gano'n na sinasabi niya. Bakit hindi nyo malagyan ng mga pangalan yung 30,000 na yan? Pero hindi naman niya diretsong madidinay. Hindi niya diretsong dinidinay na nagkaroon ng mga patayan. At doon nga, at a certain point, doon sa pagiging mayor niya, na-involved din siya according kay Las Cañas. Nakakapagtaka na alam niya yung ginawa ng tatay niya. Alam na alam niya kung ano yung mga kaso ng tatay niya, and yet, wala silang remorse. Wow. Wala man lang silang sisisi doon sa mga nangyari. Hindi ba dapat paggaganyan na alam mo hindi na makakalabas ang tatay mo? Alam mo na ang laki-laki ng kaso nga harapin ng tatay mo, hindi ba dapat ang reaction dyan? Oo nga sana hindi nangyari yung mga patayan na yan para hindi nakulong ang tatay ko, para hindi nakasuhan ng tatay ko. Hindi ba ganyan dapat ang reaction? Hindi eh. Nagyayabang pa. Na para bang walang mangyayari dyan sa kaso nyo. Wala kayong ebidensya. Hindi, alam naman niya. May first-hand information siya tungkol dyan. According sa mga witnesses na galing din sa kanilang kampo. Mga nagtrabaho mismo sa kanila. Yang si Matobato, yang si Las Cañas, nandiyan sila, pati yung mga testimony nila, nila Royina Garma, lumalabas talaga, may alam sila. Sila Colonel Leonardo, etc. Mga insider na may alam tungkol yan sa war on drugs na yan. And yet, wala kang makikitang pagsisisi kay Sara Duterte. Anong klaseng tao to? Walang remorse, walang pagsisisi, at feeling niya, ang lakas-lakas ng laban nila, ang feeling niya, makakalabas ang tatay niya at mapapawalang sala. And yet, ang daming witnesses na sinasabing talagang merong ginawang pagpatay, mass murders yung kanyang tatay. At sinasabi nga nila sa kanya, pati itong si Sara Duterte may alam. Ganyan sa kanila, ganyan kabaliwala sa kanila ang buhay ng tao. Ganyan kabaliwala sa kanilang buhay ng tao. At tuwang-tuwa sila sa mga sumusuporta sa kanila na bulag. Mga bulag na mga sumusuporta, mga blind followers, hanggang ngayon ang dami daw kasi. Nagpapakita ng suporta sa kanila. Yun nagpapalakas ang loob sa kanila. Kaya itong mga blind followers na to, hindi rin ba kayo naniniwala na talagang ang dami-daming pinagpapatay? Sa dinami-dami ng mga taong nag-testify, nagsabi na ang daming pinatay niyan. Matobato mismo, insider. At walang kagatol-gatol nung nag-witness. Pag ini-interview, walang sabit ang mga sinasabi niyang testimony, ang kanyang mga kwento. Makatotohanan talaga. Ganon din si Las Cañas. Ganon din si Colonel Asierto. And then, itong mga mag-ama na to, napakagaling mga tuwiran, nakala mo wala talagang kaalam-alam na may nagawa silang krimen. Alam nyo mga kababayan, itong ganitong klaseng tao, ito yung, I'm not sure, hindi ako isang medical professional. Pero, parang ang ganitong klaseng tao yung tinatawag na narcissist. Na ang mga narcissist, wala silang iniisip na pagkakamali. Sila palagi ang tama, sila palagi ang magaling. Lahat ng lumalabas sa bibig nila, yun ang katotohanan. Ganon ang mga narcissist. Hindi ko alam kung mabibilang itong si Digong Duterte at itong si Sara Duterte sa mga taong tinatawag na narcissist.
Palaging ang pananalita nila, sila ang tama, sila ang magaling, mali palagi ang kalaban nila. Ang kalaban nila, mga bobo. Ang kalaban nila, nagsisinungaling. At sa tingin ko, itong mag-ama na to, sa palaging pagsasalita nila na walang katotohanan, pati sila naniniwala na doon sa kasinungalingan nila. Sila mismo naniniwala doon sa mga pinagsasabi nilang kasinungalingan. Sila naniniwala na dyan. Kaya kung magsalita sila, humarap sila sa mga reporter, parang totoong-totoo sinasabi nila. Walang kagatol-gatol kung magsinungaling. Ewan ko lang, kung ganyan pa rin kayo, pag meron ng mga cross-examination diyan sa korte. Pagkaharap nyo na yung mga witnesses na talagang alam na alam, kilalang kilala kayo na nag-implement ng programang War on Drugs ninyo. Sa ngayon, sa mga reporter, sa harap ng taong bayan, na mga blind followers ninyo, ang lalakas ng loob nyo magsalita. Nakala mo, totoong-totoo mga sinasabi nyo. Pero, there will always be a time for reckoning. Darating yan. At dyan tayo magkakaalaman. Kung talagang very firm kayo sa inyong tinitindigan na paniniwala at tinitindigan ninyo kasinungalingan. Kalain mo sasabihin, ang bobobo daw ng lawyers ng prosecution. So, ibig sabihin, sila napakagaling nila. Wala silang nakikitang kapintasan doon sa side nila. Wala silang nakikitang kasalanan doon sa side nila. Yung 43, bali wala sa kanila yan. 43 lang pala. Hindi 30,000. Kaya hindi daw crime against humanity yan. Ay nako, ladies and gentlemen. Mga kababayan, mga kapatid, hanggang dito na lang muna. At hindi ko lang matiis, hindi magkomento tungkol dito sa narinig ko kay Sara Duterte. Ganon din dito kay Cayetano. Alam nyo, lawyer yan si Cayetano. Lawyer itong si Inday Sara. Lawyer itong si Digong Duterte. Ngayon, assuming, sabi nga ng mga lawyer, assuming, without admitting for the sake of argument, na yung mga pinagpapatay na yan ay mga related nga sa drugs or talagang may mga sabit sa droga. Assuming, ang problema, again, itong si Cayetano, abogado, itong si Sara Duterte, abogado, itong si Digong Duterte, abogado. Kung totoong may mga kinalaman sa droga ang mga pinagpapatay na yan, pinagpapatayan illegally. Pinagpapatayan without due process. Pinagpapatayan na walang consideration sa human rights. Tama ba, Cayetano? Tama ba, Sara Duterte? Tama ba, Digong Duterte? Pinagpapatayan na walang due process, ibig sabihin, krimen yan. Kahit na yan ay mga addict, kahit na yan ay mga pusher, illegal pa rin yan. Naintindihan mo, Cayetano? Ikaw ay isang advocate ng human rights at saka ng pinagsasabi mo kanina sa interview at ng due process. Yung pinagpapatay ng mga addicts, yung mga pushers at iba pa, mga related sa drugs, pinagpapatay ng walang due process. Ano ba ang pinanumpaan ng presidente? Ano ba ang pinanunumpaan in general ng mga public servants, ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan? Protektahan at ipagtanggol ang konstitusyon. Yan yun, mga kapatid, mga kababayan. Uphold the Constitution. Pairali ng batas. Yung pagpatay ba ng mga addict, pagpatay ba ng mga pushers, na walang due process, hindi ba krimen yan? Hindi ba yan labag doon sa mga pinanumpaan nyo?
Diyan sa pag-upo mo sa Senado, pag-upo nyo sa bilang Vice President, pag-upo ni Digong Duterte bilang Presidente. Pinanumpaan nyo yan bilang mga public servants na ipaglalaban nyo ang konstitusyon, papanigan nyo ang batas, ipaglalaban nyo ang batas. So yung mga ginawang pagpatay, kahit na yan mga addict, kahit na yan ay mga pushers, kahit na yan ay mga may kinalaman sa droga, krimen pa rin yan, labag yan doon sa pinanumpaan nyo sa konstitusyon. Krimen pa rin yan, labag yan doon sa pinanumpaan nyo sa konstitusyon. Pinanumpaan nyo nung kayo ay umupo diyan sa pwesto nyo. Bago umupo diyan sa pwesto nyo. Naintindihan mo, Cayetano? Kaya sinasabi ko, yung ginawa kay Digong Duterte, talagang extraordinary action yan. It is a business decision, a correct business decision done by the state para hindi magkagulo dahil ibang klaseng tao yan si Digong Duterte na iyong ina-idolize. Ay, nako, ito talaga si Cayetano. Ay, nabubulagan kayo sa inyong pananalig, sa inyong puon. Nabubulagan kayo. Isang side lang ang tinitignan ninyo, yung side ng puon ninyo. Alright, mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan lang talaga. At doon po sa ngayon lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. Pakikalat na rin po, pakishare natin para marami makaalam anong klaseng tao itong si Cayetano, itong si Sara Duterte, at ano ang hinaharap nitong si Digong Duterte. At palakihin natin yung ating community. Nang sa ganoon, marami makaalam dito sa ating mga discussion sa aking munting channel. Thank you so much, at bago tayo magtapos, again, para ma-remind natin ang ating mga public servants, ito yung aking EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arrogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Thank you so much, mga kapatid, mga kababayan, at magkita-kita po tayo.